Hi guys! Welcome back to my channel and my name is Lynn sa mga hindi pa nakakilala sa akin. For today's video, I would like to share with you my medical exam experience in St. Luke's Medical Extension Clinic. By the way nga pala guys, nakastay ako sa Red Planet, Manila, 5 minutes walk only from the hotel to St. Luke's Medical Extension Clinic. And my schedule was December 11 at 7 o'clock in the morning, and I woke up around 4 o'clock in the morning, and then I took a shower, and then I only ate cup noodles for my breakfast. And then around 5:45 malis na ako sa hotel, and I just take a walk from there going to the clinic. And I got there before 6, pinapasok na nila yung 7 AM schedule. Doon sa pangalawang guard, doon hihingin yung SLEEK appointment, the S260 confirmation, passport, interview appointment, and the last one as my back certificate. So, and then after that, binalik sa guard yung documents together with a yellow paper number. So, my number is 18. And then he asked me to go to the photo room. So when I got inside, I already see the photo room there. And then after a few minutes, the nurse arrived and he started calling the number 1 and 2 and up. And my number is 18, so I have to wait my turn. Doon sa photo room, madali lang, picturean ka lang, documents mo, kunin nila, and tatanungin ka lang naman ang full name, birth date, address, and pagkatapos ibalik sa'yo yung documents, and sasabihin nilang pupunta ka na doon sa reception window. So, doon sa reception window, madali mo lang makita kasi same ground lang yon, same level, and yung mga windows doon, may nakasulat na letter. So, like, window A, window B, window C, so something like that. So, tinawag yung pangalan ko doon sa window each. But before that, take note guys, kailangan yung makinig ng mabuti. Dahil yung ibang nagtatawag, yung boses nila hindi masyadong malakas, tao sa likuran mo nag-uusap, and then during my time, may bata pang umiyak. Sa tinawag na yung number ko, doon ako napunta sa window each. Di ako nagtagal doon, mabilis lang. Binigay ko lang yung requirements ko. And then yung back cert ko nga pala, since single ang apelyido ko doon, nagbigay na rin ako ng marriage certificate kahit hindi ako hiningan. So sinama ko na para wala nang hingin pa. Pagkatapos, sinabi na akong umakyat na sa 5th floor doon sa cashier magbabayad. And the medical fee nga pala guys is 28,650. Pag akyat ko doon sa taas, paglabas ko sa elevator, may guard na nakatayo doon. Kinuha yung documents ko, nilagay niya doon sa window, at sinabihan niya ako na mag-ready for the medical fee. May dalawang tao doon na naka-line up. Ako yung last. Katapos ko magbayad doon, sabi ng guard, punta ako sa 4th floor. So, doon sa 4th floor, urine, collecting, and blood. Pagbaba ko doon, nagpunta agad ako sa reception desk. May tray doon ko nilagay yung documents. And then, after a few minutes, tinawag pangalan ko ng isang nurse. And verify lang naman niya full name, address, date of birth. Same lang yung questions. After that, nag-line up para sa blood. Yung iba, kinunan sila ng urine at dugo, pero ako, dugo lang. Hindi ko alam kung bakit hindi ako hininga ng urine. Parang strict sila doon sa fiancé visa. I'm not sure, but yun yung na-notice ko. Kasi pinag-urine sila. Nagtataka din sila kung bakit hindi ako pinag-urine. Katapos ko doon sa blood collecting, sa 4th floor, sinabihan akong pupunta doon sa 4X3. Pagdating ko doon sa 3rd floor, binigay ko sa reception again yung document. May pina-fill upan sila sa akin na chine-check ko doon lahat naka-no. Pina-write nila not pregnant. So, I write it not pregnant. And then after that, pinapasok na nila ako sa X-ray room. Doon pala sa X-ray room, you need to bring your own tie for your hair. Meron sila doon, rubber band. Kailangan yung buhok mo nakatali sa taas, walang maiwan kahit konti sa baba, ka taas lahat. Hubarin mo yung upper
together with your bra. And yung love gun, hindi nila pinatali sa likod. And after few minutes, tinawag na yung pangalan ko. In-exit ako doon sa dibdib. And then pagkatapos, sinabihan akong aakyat doon sa 3rd floor for vital signs. Mostly, sa stairs ako dumaan. Akyat baba ako sa stairs. Hindi naman masyadong mataas yung stairs. Marami kasing taong naka-elevator. Nakalimutan kong mag-vital sign pala ako. So, doon sa vital sign, nabigla ako dahil ang taas ng blood pressure ko, 159/90. So, na-shock ako dahil bakit ang taas? Tinanong ako ng nurse, diabetic pa daw yung family ko. Sabi ko, hindi naman. And nakapag-isip ako na hindi ako nakatulog ng masyado kasi marami akong inisip a night before a medical schedule. And then, from the hotel, I just take a walk. Sugo mo, tumaas na. And also, sa stairs, akyat baba. Inisip ko talaga, isa yun sa dahilan kung bakit tumaas yung BP ko. Pagkatapos ko mag-vital sign, yung way ko naman. So, doon sa eye test, okay lang kahit may problema ka sa mata mo. No big deal yun. So, pagkatapos ng eye test, sabi niya, hintayin ko daw tawagin ang aking pangalan doon sa triage. After a few minutes, tinawag ang aking pangalan and sinabihan akong pupunta na ako doon sa physical. So, doon sa physical, dalawang room. Room 1 and room 2. Yung papers, may nakalagay kung saan kang room pupunta. Just take a paper there with states what are you going to do when you get inside. Linagay ko lang yung bag ko sa basket. Umupo ako sa harap ng doktor. Tinanong niya ako, full name, birthday, address, history sa health ko. Tinanong niya ako, kasama na doon yung ilan ang anak ko, kailan ako nanganak, normal delivery ba, ilang taon na yung anak ko. Sinabihan niya ako, okay, maghubad ka na. Isinuot ko yung love gown. Pagiga ko, tininala niya sandali yung chan ko, tamay ko pinaganon. Tinanong niya ako kung nagka-chicken pox na ba daw ako dati. Sabi ko, yes, doc. So, sabi niya, can I see the scars? So, pinakita ko sa kanya yung sa chicken pox ko na scars. You're good to go. Yun lang. And then, sabi ng nurse sa akin, upo muna ako doon. Tinawag ang pangalan ko. Expect ko talaga last na yung physical and then uwi na ako. You need to go back to the x-ray. You need to undergo again. Doon na talaga ako kinabahan kasi sabi ko, oh my God, baka may problema doon sa lungs ko. Kinakabahan na talaga ako, guys. Napunta ako doon sa x-ray, binigay ko yung papel. Nagpalit agad ako ng lab gown. Tinali ko yung buhok ko. After few minutes, tinawag na ang aking pangalan. This time, hindi na yung sa harap yung in-x-ray nila, yung sa likod na. So, pinagano na nila ako doon sa x-ray, yung sa likod. Very fast lang. And then, sabi ng nurse sa akin, ma'am, you just wait outside and wait for your name to call. And then, I said, okay, thank you. Binigay sa akin yung white papers. Agay na time. And then, in-explain ng nurse sa akin, sabi niya, you come back tomorrow by 9 o'clock in the morning. Nagmadali akong umalis doon sa clinic. Bumalik na ako sa hotel and hindi talaga ako mapakali. Meron kasi akong kaibigan, rarating lang niya doon sa US, IR1 visa din siya. Pinicturan ko talaga yung white paper, pinakita ko sa kanya. Ang reply niya sa akin, congrats sis, pasado ka kapag sputum ka, hindi ka nila pababalikin the next morning at kakausapin ka nila doon sa 5th floor kapag sputum ka. Para akong nabunutan ng tinik. Babalik na pala ako the next day for my immunization. The next morning, nagpunta ako doon 8 o'clock. Inagahan ko talaga. Pagdating ko doon, hindi pa pinapasok. Iba-iba yung schedule pero kunti lang kami. So, pinagsabay na kami. Nasa huli ako kasi 9 yung schedule ko. Pinaupo kami doon sa loob again, sa harap ng photo room. After a few seconds, tinawag isa-isa ang aming pangalan and sabi, aakyat daw kami doon sa 2nd floor for immunization. Happy ang lola nyo guys kasi mag-immunization na. Pag-akyat kami doon sa 2nd floor, 2 room yung mag-immunization. So doon ako napunta sa isang maganda at bata pa siya, parang 30 plus. Hindi ko alam, doktor or nurse. Pinarify lang niya yung pangalan ko, full name, birthday, address. And then, sabi niya sa akin, based sa aking case,
required ni embassy sa akin ay 2 shots. So, isa sa left and isa din sa right. Pinaupo muna ako doon sa labas, hindi ako pinaalis. Agad i-observe ko daw kung mahilo or hindi. And then after 5 minutes, since okay lang naman yung feeling ko, umalis na ako doon sa clinic. Sa pinanonood kong mga video, nagdala sila ng passport size photos. Hindi ako hiningan sa St. Luke's. So yung dinala ko na 4 pieces, hindi nila kinuha. Pero much better magdala kasi wala namang mawawala kung hihingi nila o hindi, diba? So mas okay na, prefer tayo. So, think positive lang talaga. Relax, huwag kayong kabahan. Yan lang po ang aking experience doon sa St. Luke's Medical Extension Clinic during my medical. So, thank you so much guys for watching my video. And please don't forget to subscribe my channel and hit the bell button below so you will know my next video upload. Thank you so much guys for watching my video.